Eto mga sir, mag-engine overhaul tayo. Galing pa si sir ng Cavite, dumayo dito sa sa NCR. Check natin kilometer 58. Bata pa. Tapos yung problema nito kung bakit natin siya i-engine overhaul, kung maririnig niyo yung tunog niya mga sir, kala mo may parang may julim dun sa loob. Tapos kapag in-accelerate mo naman siya, sumasabay din yung kanyang sounds. Tuwing nagagas ako, sumasabay. Yan na po yung sinyalis ng damage yung connecting rod. Kaya obligado kailangan natin itong paghiwalayin. Mamaya pakita ko sa inyo. Tatanggalin ko yung paghiwalayin ko yung kanyang connecting rod. At asahan nyo pati yung block nito. Sana yung block walang problema para makalis si sir. Kung ano yung sira ng motor niya, yun lang yung gagawin natin. Binibigyan ko nga ng connecting rod si sir, kaso gusto ni sir yung bago. Okay naman yan. At choice naman ng customer kung ano yung gusto niyang gawin, kung bago or yung binibigay kong connecting rod. Okay, pag-ihiwalay mo natin ito mga sir. Para hindi umabay yung video natin, pag-ihiwalay mo natin yung kanyang chassis sa makina. Yan mga sir, pag-ihiwalay na yung chassis sa yung makina. Yung makina naman ang wawalwalay natin ngayon. At lalabas mo natin para lumuwag yung paggagawan dyan. Pinakamatamis mo nito. Oo. Okay, salating oh. Tingnan natin. Hindi pwede to. Okay, para sa akin yan mga sir, palit. Sayang yung labor na sir kung sakaling yan para nagagamitin natin dahil may limit lang yan. May mga scratches na. Kasi kapag once na connecting rod ko siyang problema, asahan nyo laging may gasgas lagi yung block. $449. Okay, tanggal na yung crankcase ng kabila. At hindi sumama yung kanyang connecting rod or yung signal assembly doon sa pagtanggal, parang hindi ito kalampag. Kaso gusto ni sir yung bago na lang ilagay, choice naman ni sir yan. Pero yung sa mga ino-offer ko na kung connecting rod, yun, binibigyan ko ng piece. Kaso gusto ni sir buo na. Atakin mo nga kung makatak. Wala no? Okay, sige, pukpok lang. Ayan na, tigas. Kaya ginagamitan natin ng butane para may lubog yung signal. Kasi sa pagtanggal pa lang talagang matigas yan mga sir. Hindi yan talagang totaling yung susulpong mo lang ng ganun. Ayan, tanggal na. Bubuksan ko yan para may pakita ko sa inyo yung problema niyan. Nakadali lang din naman kasi yung connecting rod dahil sa langis. Damay-damay na yan. Tapos check mo yung yung head para makita natin.
Yan ang check natin para makita natin kung mayroon ba problema yung valve guide, rocker arm, ganun. Para isang bilihan tayo. Pero ang pinaka main issue kasi niyan ay yung connecting rod talaga mga sir. Okay, goods naman yung rocker arm. Okay, goods din. Yung chine-check natin dyan mga sir, yung roller bearing. Tapos sunod natin yung kanyang camshaft, saka yung valve guide. Yan na yung check natin, last na. Para mapabili na natin ng pisa at lilinisan na rin to. Ayan, na-check na natin yung valve guide, wala namang problema. Pero mga pisang papalitan natin dyan, signal assembly, saka black set. Kasama na yung coolant, langis. Gagastos to ng 13,500 mga sir. With warranty 2 months. Muna, kuha ko muna yung pisa kasi papabili natin yan sa Honda. Kaya linis-linis muna natin. Ayan mga sir, linisan natin. Tapos yung sigunyal niya naman ay bubuksan natin para makita nyo rin kung anong sira dun sa crankshaft, kung bakit gano'n na lang yung tunog nung motor nang umaandar pa. Kaya tanggalin natin yung bearing. Yan. Okay, tapos pipress natin para makita natin yung yung connecting rod. Okay, yan, napag-iwalay na yung tapos tingnan natin ito. Sige. Dito pa. Yan. Pag wala dyan, dito sa kabila. So, yan yung nagpapaingay. Kung wala sa connecting rod, andito yung problema. Ibig sabihin, yan yung narinig yung tunog. Bakit parang may julin sa loob na parang may nag-uumpog ang bakal dahil dyan. Tapos pakita ko naman yung brand yung pisa na gagamitin natin. Ito yung pisa natin na gagamitin mga sila. Bagong sigunyal, dahil yun naman ang request ng may-ari. Siyempre, susunod tayo dun sa may-ari kasi siya naman ang gagastos. Pero inupiran ko naman din siya ng yung bibigyan ko ng connecting rod. Kaso ayaw na siya, gusto niya yung bago na lang kasi nagpalit na pala yan dati. September pa lang. Walang buwan pa lang, wala pa isang taon. Yan, yung mga pisa natin gagamitin. Yan, valve seal yan, lalagyan natin dyan. Tapos kunayan natin yung crankshaft. At ito, papainitan natin ng butane. Kung nakita nyo kanina, kailangan pang tinuktok yung sigunyal para may labas. At medyo may kahirapan, kaya ginagamitan ng butane para may lubog na maayos. Yan yung bago natin sigunyal ha. Lulubog na natin yung bearing, kaya naglagay tayo ng kalang doon sa pinakagitnang gitna. Habang nilulubog yung bearing, gamit yung ginawang improvised na special tools. Nang kahit na hindi mo na siya ipapress ay hindi yan masisira. Yan, lahat brand yan nilagay natin ha. Sa bearing naman kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Pero sa mga ADB hindi pwedeng pagbaliktarin. Dahil mayroon silang parang kanal na pinaglalagyan ng lock, kumbaga. At lagyan ng langis, tapos ito yung improvise ko na puller para mailubog. Sakto-sakto yan mga sir, hindi po yan ma-deform, hindi rin yan magagasgasan dahil talagang sakto-sakto yan. Okay, ayan kung gagawin nyo rin yung ganito, iwasan yung matamaan yung part dito. Dahil dyan kasi nakalagay o dyan nakayakap yung oil seal sa pulley. Kapag tamaan yan, asahan nyo maglilik yung langis. Okay. Sabitan natin yan maya pag mainit na to. Bagong black set natin, ayan na. Andiyan na rin yung valve seal. Yan, ilagay na yung valve seal. Pinagtulong-tulungan na dahil nga wala nang masyadong gawa, kaya tulong-tulong na sila.
Dahil taga Cavite pa to si sir at malayo pa yung ano, kaya kailangan natin full force. Piston ring, andyan na lahat. Ibog na yung ano, yung sigunyal mga sir. Piston saka piston ring. Lahat ng ginamit natin mga sir ay genuine parts. Buhok pa lang. Tapos beta gray ginagamit natin pang sealant sa loob. Matagal na namin gamit yan. Shoutout sa mga ano, Sa mga kabungal. vlogger na din yan. Yan. Pati piston pin mga sara, bago din yan. Kasama yan sa pabay. Binayaran ni sir. Pag hindi na ako naging mechanic. Piston pin lock. Yan. Kasama din yan. Yan. Lagay ng crankcase. Tapos crankcase bolt. Tapos piston. Base gasket. Lock. Yan. Naman yung susunod natin. Yan, base gasket, huwag nyo rin kalimutan yung dowel pin sa baba yun kapag ganito yung posisyon ng makina. Ayan, nilalagay natin yung timing chain, tapos dowel pin dalawa, magka-taas saka sa baba, at gasket saka yung cylinder head. Yan, tapos mapapatayo na yan. So may kabitan natin sa kanyang chassis. Ayan, masalagyan natin yung tambutso nya, cylinder head, water pump. Yan, tapos valve clearance yung pa rin yan mga sara kapag nagpapalit ka ng valve seal dahil nagre-grinding compound tayo dyan. Ang isusukat nyo ay standard pa rin 10 saka 24. Tapos cover na lang at maaari na natin yan ilagay sa kanyang chassis. Double check nyo lahat mga sara pagka ganyan. Okay, patayo na. Cover na lang. Yan, kaya kabit ng mga sara. Tapos kabit mga lahat-lahat. Tapos maya-maya paano natin. Ito mga sara, ibagay natin lahat-lahat na. At marinig na naman, umandar na rin siya. At sa tunugan, yan, kita nyo naman na wala na yung parang ngulin sa loob. Wala ng bakal to bakal. At syempre hindi pa nagtatapos yung paggagawa natin dyan. Dahil obserbahan pa natin yan kung may leak ng langis, may leak ng coolant. Yan. Para kasi malayo yung bahay ni sir, pinanggalingan ni sir. Cavite pa yan. At dadiagnose pa yan. Kaya paiinitan pa natin yan. Wait, tahimik na. Painitin natin yan mga sir kasi kailangan natin obserbahan kung may linkage or may tulo ng coolant. After kasing gawin, ganyan talaga yung ginagawa namin. Nina-obserbahan pa para hindi naman pabalik-balik siya kasi malayo pa yung bahay nito. Kaya double checking lahat yan. Ayan, tapos na tayo nag-diagnose. At okay na rin naman yung makina sa ilalim, walang leak. Kaya upuan na lang yung kulang at makakawin na rin siya sa Cavite ito. Ayan, nagabit na yung upuan. At ready to road test na. Okay, road test na para makawin na rin siya kasi kailangan natin road test. Dahil malayo pa yung pag-uwihan ni sir.